As we prepare our tithes and offering, let us pray and declare that these resources na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay magamit for His kingdom. It is indeed a praise report. Kahapon po, Friday and Saturday, nagpunta po ang halos karamihan sa atin sa Jesus Revolution. Sabi po ng anak ko sa akin, Mi, kung ano po yung binababa sa church, yun din po yung mga ibinaba doon sa JREV. So we are aligned doon po sa kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Amen? We are grateful. We are so thankful that our leaders are truly hearing from the Lord. Amen? Kaya naman po wag nating sayangin yung pagkakataon na ito na magamit ang buhay ng bawat isa para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yung sasakyan po ng mga bata are all provided. The food are provided. Yung registration are provided for His glory. Amen? Kaya meron pa buwa tayong hihilingin sa Panginoon. He is faithful. Amen? He is faithful over and over and over again. He is faithful. Hallelujah. Amen? He is good. Kaya naman, I invite everyone to stand and give our offering sa ating Panginoon. He is faithful, He is glorious, and He is Jesus. All my hope is in Him. He is freedom. He is healing right now. He is hope. He's faithful. He is faithful. He is Jesus. All our hope is in Him. He is freedom. He is hope and joy. Minsan ba po, sabay-sabay nating sabihin sa Panginoon, He is faithful, glorious, and He is Jesus. All my hope, all my hope. He is freedom. He is hope and joy and love and peace and life. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Karagdagang announcement nga po pala, our anniversary is on December. Kaya naman po, nalimutan ko lang banggitin, we have also a special offering for our anniversary. Kaya po, kung kayo po ay kinakatok at kinakausap ng Panginoon to be part ng atin pong anniversary, gawin po natin ito para po sa Panginoon. Amen? Nandito po yung isang basket. Habang nagpe-pray po tayo, kung may leading po ang Lord sa inyo, or pwede naman po nating bigay sa ating mga kinauukulan para po sa paghahanda para sa ating anniversary. Excited po ba tayo? Kasi po, talagang lagi, taon-taon, every week, every Sunday, ay nangungusap ang Panginoon sa atin. At may tinuturo ang Lord sa atin. Kaya po, we are so thankful and grateful dahil po sa mga binababa ng Panginoon sa atin. Kaya po, lahat tayo ay excited para po sa ating anniversary at atin po itong pagpapasalamat sa isang buong taon na ginawa po ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya naman po, encourage everyone po na if you want to be part, gawin po natin ito, ibigay po natin sa ating Panginoon. And sige po, sa pagpapatuloy, pag-pray po muna natin yung ating mga kaloob at yung ating mga ibibigay pa para sa Panginoon. Lord, Heavenly Father, we praise you. We honor you in this place.
We honor you sa amin pong mga ibinigay. At tunay, Panginoon, na itinataas ka namin sa lahat ng mayroon kami, Panginoon. Lord, patuloy ka pong maluwalhati, masamba, madakila sa lahat ng napoproduce ng aming mga kamay, ng aming mga lakas, Panginoon. Magamit ito sa kaluwalhatian mo, magamit ito, Lord God, sa expansion ng kingdom mo, magamit ito, Panginoon, Lord God, as a preparation for your second coming, Lord God. Thank you, Jesus. We honor you, we bless you, we praise you in Jesus' name. Amen. And yun po, salamat sa Panginoon. Additional announcement po. Every Wednesday, wag po nating kakalimutan yung ating online discipleship. Napakalaking tulong po ito para po sa ating paglago bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Amen? Kaya naman po, suportahan natin ang lahat ng gawain ng Panginoon dahil wala pong sayang sa lahat ng ito. And 6 p.m. po yan every Wednesday. Ang atin pong service every Sunday ay 9 a.m. po ng umaga. Every Saturday po may mentoring sa mga Magdalena. And at the same time, pagtitipon din po ng Magdalena at Magdalo. At ito po ay ina-announce naman sa mga GC po ng ating mga kananayan at katatayan. And on Monday, 5 p.m. daw po, mayroon pong sa lahat po ng may council meeting po on Monday, 5 p.m. dito po sa church. Para po daw sa anniversary. And isa pa po, today is Sunday, tomorrow is Monday. Pinapaalala po sa lahat, tayo po ay involved sa ating BRP, Values Restoration Program. So, yung lahat po na kayang gumising ng maaga and to be part of it, naka-assign po ang ilan sa atin sa iba't ibang school. So, kung gusto po nating mag-involve, sumama sa kanila, pwede po. And pwede rin po na tayo ay patuloy na maging kabahagi sa pananalangin. Amen? Napakahalaga po nun. Let this word, this 5-minute words na ibinibigay po ay magkaroon ng maging buto, binhi, para po pagtamnan ng salita ng Lord para po sa ating mga kabataan. Amen? And let us all pray for our generation, sa mga next generation, dahil malaki po ang gustong ipagawa ng Panginoon sa kanila. At marami po ang nakikipag-battle, kaya po wag po nating alisin sila sa ating mga panalangin. Amen po ba doon? Praise the Lord. Hallelujah. Kung wala na pong announcement, wala na po, no? So, tayo po ay maghanda. Ang ating pong speaker ngayon ay Patunay. Okay po. Yun. At inaanyayahan din po muna ang lahat ng mga bata na pumunta na po sa kanya-kanyang Sunday school room. Yan. Sila po ay maglalakad at pupunta sa kanilang mga room ng tahimik. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Okay. Paalala po, ngayon po natin pinapaalalahanan po tayo na today and kahit ano man pong araw it's a Pastor's Month. Kaya po ang lahat ay we're thankful. Palakpakan nga po natin ang ating mga pastor. Amen. Salamat po sa inyong mga buhay, sa inyong pagpapagal, sa inyong suporta sa lahat ng pagkakataon. We really appreciate you. Kaya naman po sa lahat ng mga kinakausap ng Lord para po sa ating mga pastor, malaya po tayong maibigay sa kanila. Yung gustong ibigay, yung pagmamahal, yung panalangin, in kind, in cash. Pwede po nating ibigay sa kanila kung ano po yung nililid sa atin ng Lord. Amen po? We really appreciate all our leaders po. Thank you po sa inyong mga buhay. Salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay at ang pagpapala ay sumainyong lagi. Hallelujah. And ang atin pong speaker,
Ang atin pong speaker today ay, paano ko ba ipapaliwanag? Okay. Ito po ay pagpapakita ng katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanilang buhay mag-asawa. Ang Diyos ay naging tapat, ang Diyos ay naging mabuti sa kanila. May mga panahon po na inilaban talaga natin sila sa panalangin at patuloy na inilalaban sa panalangin. Kaya naman po, maging hamon ito sa atin na despite na hindi po natin sila nakakasama every Sunday, pero ang kanilang puso ay kasama po natin, ang kanilang panalangin, ang kanilang desire to really be here with us ay gustong-gusto na po nilang mapangyari. Kaya wag po natin silang tigilan sa panalangin na ASAP na, as soon as possible, or sa lalong madaling panahon ay makasama na natin sila sa pagsamba sa Panginoon sa iglesyang ito. Kaya po, welcome natin ang atin pong tagapagsalita sa umagang ito, wag daw po muna, sige. So, ayun po, maging ready po tayo sa ibababa ng Lord sa umagang ito. At sa ibibigay po na salita sa atin ng ating butihing pastor. Ready na po ba kayo? Ready na ba? Yan, excited na tayo na marinig ang mensahe na ibababa po ng Panginoon sa atin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At nagagalak po ako na makasama ko kayo sa araw na ito kahit man lang sa recording. Alam po ng Panginoon yung pagnanais namin ni Jean na makapunta kami at maka-attend live in person sa UCCC. Pero po patuloy pa po tayong pinalalakas ng Panginoon. At alam po natin na darating yung opportune time, yung pinakatamang panahon para tayo po ay magkasama-samang muli. Ang atin pong mensahe sa umaga pong ito ay napakasimple ngunit napapanahon. At sa pagpapatuloy po ng message ay makikita nyo po yung screen, yung PowerPoint presentation at maririnig po ninyo ang aking tinig. Pero for the meantime, ay hindi nyo po muna makikita yung video ko. Pero po for sure ay maririnig nyo ang aking boses. Pero po mag-a-appear na lang ako siguro at a later time doon sa message. So, ihanda po natin yung ating mga puso. At manalangin po muna tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat sa araw na ito na binigyan niyo po sa amin. Muli ay nagkatipon kami, Panginoon, upang ikaw ay sambahin at purihin at pasalamatan sapagkat dakila ang iyong mga gawa sa aming buhay. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy kang gumagawa ng maraming himala at patuloy ka pang gagawa ng mga himala. Pakigabayan mo po ang aming mga puso, diwa, damdamin, isip. Hayaan mo po ninyo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin sa umagang ito. Bigyan niyo kami, Panginoon Diyos, ng kapayapaan ng isip at puso. At buksan mo lamang, Panginoon, upang maintindihan namin ang iyong katotohanan. Sapagkat kung hindi po kikilos ang banal na Espiritu, wala kaming magagawa at wala kaming matatanggap. Ngunit alam naming mabuti ka, O Diyos, at ikaw ay nakagabay sa amin lahat sa araw na ito sa UCCC. Marami pong salamat. Nawa ang mensaheng ito ay magiging isang maluwalhating mensahe kung saan ikaw lamang ang may tataas at ikaw lamang ang mapupurihan. Panalangin namin ito, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, ang kasalukuyang hamon ng ating panahon ngayon ay ganito. Una, kailangan nating harapin ang matitinding pagsubok ng buhay. Pero
At the same time po, isa sa mga hamon ng kasalukuyang panahon ay ang maipamuhay pa rin natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi nga ng Panginoon sa John 10:10, sabi niya, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay, at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. So kung idudugtong ko po yung mga hamon ng ating pangkasalukuyang panahon, sabi ng Panginoong Hesus, dumarating ang magnanakaw. Ibig sabihin ay talagang dumarating ang matitinding pagsubok. Wala pong masamang ibinibigay sa atin ng Panginoon, but somehow God allows these things to happen. Binibigyan ng permiso ng Lord ang maraming suliranin, problema, matitinding dagok sa buhay, sapagkat ginagamit po niya ito para sa kanyang sariling kaparaanan. At the same time, ay gusto natin magkaroon ng buhay na ganap, buhay na kasiyasiya. Yung buhay kung saan ang ating pagiging Kristiyano ay laging nagtatapat sa Panginoon. Gusto natin abutin yung buhay na dinisenyo niya para sa atin. At laging nag-uuntugan itong dalawang ito. Dumarating ang maraming hamon at suliranin, and yet gusto natin magkaroon ng buhay na ganap. Pero wag po tayo dyan mag-focus kasi sabi ng Panginoon, yes, dumating ako. So ang Panginoon sa Kristo, siya yung deciding factor sa pagitan na nag-uuntugang maraming suliranin at problema, lalo na tayong mga taga-UCCC. At the same time, gusto natin magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sa pagsisimula po ng bagong taon ayon sa biblical calendar, nung nagsimula po tayong mag-celebrate ng Rosh Hashanah, ay nabanggit po sa mga sermon na ang buhay daw natin na kay Kristo ay parang nakalatag na tolda. At kung meron man tayong dapat na ginagawa, dapat na kinakarir, ika nga, ay dapat lang na laliman pa natin ang pagkakabaon ng ating mga tulos o yung mga tinatawag na peg. Kasi mga kapatid, yung peg, yan po ang nag-a-anchor. Yan ang nagpapanatili na nakatayo ang tolda. At kung gusto natin ang mas matibay na tolda, ay lalo lamang natin dapat laliman ang pagkakalubog ng mga tulos ng buhay natin. Yan po ay ililink ko mamaya sa buong mensahe. Pero ang kailangan natin ipamuhay, mga kapatid, at ito po yung title and topic ng ating mensahe. Kailangan natin ipamuhay ang masigasig, mapilit, at masugid na pananampalataya. Masigasig, mapilit, at masugid na pananampalataya. Baka po napapataas ang kilay natin doon sa salitang mapilit, pero po ipapaliwanag ko yan as we move on with our message. Gusto ko pong Englishin ito kasi po minsan napakahirap unawain ng Tagalog Persevering, persistent, and persuasive faith. Hihimay-himayin din po natin itong mga salitang English na ito. Persevering, persistent, and persuasive faith. Ang ating pong teksto, batayang talata, ay nasa Lucas, Kabanata 18, mga talatang 1 hanggang 8. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. At isinalaysay ni Jesus sa mga alagad ang isang talinghaga upang magturo sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag panghinaan ng loob. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang balo na laging nagpupunta sa hukom at sinasabi, humihingi ako ng katarungan laban sa aking mga kaaway. Matagal
agad ding hindi pinapansin ng hukom ang babae. Ngunit, sa kalaunan ay sinabi ng hukom sa sarili, hindi man ako natatakot sa Diyos o gumagalang sa tao, ngunit dahil lagi akong ginagambala ng balong ito, pagbibigyan ko ang hinihingi niyang katarungan. Kung hindi, ay baka mainis pa ako sa madalas niyang pagparito. Sinabi ng Panginoon, pakinggan nga ninyo ang sinasabi ng masamang hukom. At hindi ba maigagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila ba ay matitiis niya? Sinasabi ko sa inyo, bibigyan niya agad sila ng katarungan. Gayunman, pagdating ng anak ng tao, makatatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Makatatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Narito po ang kabuuang pananaw ng ating mensahe sa umagang ito. Darating ang panahon, at ngayon na nga iyon, kung kailan ang masigasig, mapilit, at masugid na pananampalataya ay magiging napakamahal na pag-aari na hindi natin kakayaning waldasin. Darating ang panahon, ngayon na ngayon, kung kailan ang masigasig, mapilit, masugid na pananampalataya ay magiging napakamahal na pag-aari na hindi natin kakayaning waldasin. Sa Ingles, ang ating general sermon thought, time will come, and it is now, when persevering, persistent, and persuasive faith will become a very expensive commodity which we cannot afford to squander. Time will come, and it is now, when persevering, persistent, and persuasive faith will become a very expensive commodity which we cannot afford to squander. Mga kapatid, sa tuwing naiisip ko itong commodity, wala kasing eksaktong translation ito sa Tagalog, kundi ito ay isang material, isang bagay na mahalaga, isang bagay na pagmamayari natin. Ito ay isang bagay na may presyo, medyo merong halaga, na hindi natin kaya basta-basta na lang ipagwalang bahala o waldasin. Katulad ng ginto. Ito yung pinaka malapit na bagay na naiisip ko sa tuwing pinag-uusapan yung word na commodity. Narito po ang mga punto ng sermon. Una, ang pananampalataya ay biyaya, bunga ng kagandahang loob ng Diyos. Sabi nga sa Efeso 2:4-5, 8-9, ngunit napaka maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong espiritual na patay at hiwalay sa Kanya dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nung bago-bago ko pong binabasa itong mga talatang ito, ang naiisip ko lamang po na sinabing libre, bigay, regalo ng Diyos ay yung kaligtasan. Ngunit kung ating pong susuriin yung ating binasa, napaka-imposibleng magkaroon tayo ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan kung wala tayong pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi nagsimula sa atin. Ang pananampalataya ay bigay din ng Diyos, kaloob ng Diyos. So kung papaanong libreng regalo
ang buhay na walang hanggan o ang kaligtasan, libre din, regalo, biyaya, kagandahang loob ng Diyos sa ating lahat. Ang pananampalataya, ang biyayang binabanggit dito ay siyang tunay na kaloob ng Diyos. Ganoon kahalaga ang pananampalataya, mga kapatid. Regalo, libre mula sa Diyos mismo. Kaya huwag nating wawaldasin ito. Pangalawang punto ng ating sermon. Pakisundan po ninyo ako, mga kapatid. Ang pananampalataya, ang pinakapundasyon ng relasyon natin sa Diyos. Kanina sa unang punto, sabi natin, pananampalataya ay biyaya, kagandahang loob ng Diyos, pabor ng Diyos sa atin. Siya ang nagbigay ng pananampalataya. Kaya meron tayo nito ngayon. Kaya pala ganun na lang ang naging awa at biyaya ng Panginoon sapagkat alam niya na ang pinakapundasyon ng ating relasyon sa Kanya ay walang iba kundi ang pananampalataya. Sabi sa Hebreo 11:6, ngunit kung walang pananampalataya, walang sino mang tunay na makapagbibigay lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at dapat siyang sumampalatayang Siya, ang Diyos, ang nagbibigay gantimpala sa mga masikap na humahanap sa Kanya. Without faith, it is impossible to please God. Pero, kung tayo daw po ay hahanap sa Panginoon, siguraduhin natin na naniniwala tayo, nananampalataya tayo, na meron talagang Diyos, na andun siya, buhay. At higit sa lahat, mga kapatid, si Lord daw mismo, ang Diyos mismo, ang siyang mapagpalang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang gantimpalang binabanggit dito ay ang Diyos mismo. Mga kapatid, huwag tayo hingi ng pera at blessing lamang sa Panginoon. Sabi po dito sa talata na ito, sa Hebrews 11:6, na kapag hinanap natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya, ay masusumpungan natin Siya. Ibig sabihin, ang gantimpala ay Siya mismo, mga kapatid. Ganoon kahalaga ang pananampalataya. Makikita natin mismo ang Diyos kapag ginamit natin ito. Kaya, mga kapatid sa UCCC, yung ating pananampalataya, huwag nating wawaldasin ito. Pangatlong punto ng sermon. Pananampalataya ang nagtuturo sa atin ng matuwid na pamumuhay na kinalulugdan ng Diyos. Nabanggit kanina na kinalulugdan lamang ng Diyos ang mga taong lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya sa Kanya. At the same time, ang pananampalataya ang nagtuturo sa atin ng matuwid na pamumuhay, kaya tayo kinalulugdan ng Diyos. Basahin po natin sa Roma 1:17, sapagkat ipinapahayag sa magandang balita, sa gospel, sa mabuting balita, kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Paano daw? Ito ay sa pamamagitan lang. Wala nang iba. Sa pamamagitan lang ng pananampalataya. So, napakadaling sabihin, remove the faith. Malamang, hindi tayo maituturing na matuwid sapagkat iyon ang pamantayan na sinasabi ng salita ng Diyos. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. The just shall live by faith. At hindi lamang po yan mababasa sa New Testament. Yan ay hango pa mula sa Old Testament. Mula sa aklat ni Propeta Habakuk, chapter 2, verse 4. The just shall live by faith. Silang mga matuwid, silang mga kinalulugdan ng Diyos, silang mga pinili ng Diyos. Tayo na mga taga-UCCC ay mabubuhay lamang ng matuwid kung gagamitin natin ang regalo niyang pananampalataya. Ang mga matuwid na binabanggit dito
ay sila lamang na may tunay na pananampalataya, kaya sila kinalulugdan ng Diyos. Ganoon kahalaga ang pananampalataya, kapatid. Tamang pamumuhay ang dulot nito. At kapag tama ang ating pamumuhay, because the just shall live by faith, ang delight also ng ating Panginoon, tayo ay kanyang kalulugdan. Kaya please, wag nating wawaldasin ito. Ano ang sinasabi sa ating teksto tungkol sa valuable commodity na tinatawag na persevering, persistent, and persuasive faith? Kanina pa kasi ako nagbibigay ng punto, pero para namang wala ho yan sa teksto natin, Pastor. O pues, punta tayo. Ano bang sinasabi ng mga katotohanan sa ating teksto patungkol dito sa valuable commodity na ito? Himay-himayin po natin yung katotohanan sa teksto. Unang punto, ang talinghagang isinalaysay ng Panginoong Hesus sa mga alagad ay leksyon natin sa pananampalataya sa panahong ito. Binigay ni Jesus yung lesson noon. Pero dahil ang salita ng Diyos ay buhay at tagus-tagusan sa panahon, pareho ang lesson natin sa araw na ito. It is a lesson on persevering, persistent, and persuasive faith. At isinalaysay ni Jesus sa mga alagad ang isang talinhaga, sabi sa Lucas 18:1 ng ating text, upang magturo sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag panghinaan ng loob. Dali lang. Ibig sabihin, dito pa lang sa 18:1, sa bungad pa lang ng istorya, in-establish na ni Jesus kung ano ang ibig sabihin ng pananampalataya. At kung paano natin sinabi magmula pa nitong sermon na ito na humaharap tayo sa mga hamon ng buhay. Amen po ba? Maraming pagsubok, pero nais pa rin nating mamuhay ng kalugod-lugod, kasiya-siya at ganap. An abundant life, hindi po tungkol sa pera lang yon, kundi an abundant and a prosperous life, sapagkat mayaman natin itong tatanggapin mula sa Panginoong Kristo. Ito yung kanina sa 1 Gis, hamon ng kasalukuyang panahon. Harapin ang matitinding pagsubok ng buhay at ipamuhay ang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa pagharap natin sa mga pagsubok at sa pagnanais natin ng buhay na ganap, mga kapatid, yung practical expression, ang practical na pagpapahayag ng masigasig, mapilit at masugid na pananampalataya ay sinabi ng Panginoon. Maigting na panalangin, kaya sabi niya, lagi kayong mananalangin. At pangalawa, matatag na pag-asa. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Pray always and do not lose heart. So kapag maraming pagsubok, pray always, don't lose heart. Amen po ba? At kung gusto natin ipamuhay ang John 10:10 life, kinakailangan natin ng matatag na pag-asa na patuloy na umasa na pwede nating ma-achieve itong buhay na ito. Hindi sa kakayahan natin, kung hindi ang Diyos ay dakila sa ating buhay. Sabi nga sa unang Thessalonica 5:16-18, lagi kayong magalak, laging manalangin, at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Jesus. So tayong mga taga-UCCC na kay Kristo Jesus, ito ang kalooban sa atin ng Diyos. Pastor, ang hirap naman. Puro na lang laging may sakit. Tapos, ang dami naming kinakaharap na ako noong bagay. Mga kapatid, hindi po strange sa amin ni Ate Jean ang humarap sa maraming nakakatakot na bagay at patuloy pa rin namin hinaharap. Pero po, ang sabi ng banal na kasulatan, lagi tayong magalak, lagi tayong manalangin, lagi tayong magpasalamat. Hindi dahil sa masama ang ibinibigay ng Panginoon, kung hindi dahil sa meron tayong matatag na pag-asa na nasa Kanya lamang. Sabi sa Roma 8:28, paano tayo makasisiguro
na ang mga ibinibigay o inaalaw sa atin ng Panginoon ay makabubuti sa atin kahit na malulupit yung mga problemang ating kinakaharap. Roma 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos. Para saan daw? Sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Everything works together for good for those who love God and for those who are called according to His purpose. So kung alam natin na talagang tayo ay umiibig sa Kanya at alam nating tinawag tayong lahat dahil ang Lord ay may purpose sa atin, makakaasa tayo that everything in our lives will be good. Kahit na parang ugly, kahit na parang walang pag-asa, kahit na parang napaka-desperado na ng ating mga pinagdadaanan, we can be sure that if we love God, and if we know that we are called according to His purpose, everything in our lives, even hospitalization, even sickness, and even to the point of death, everything will work together for good. Mapatutunayan ko yan mga kapatid sapagkat nanggaling ako doon sa bingit ng kamatayan. At ang masasabi ko, napakabuti ng Panginoon. Sapagkat hanggang ngayon, nagsesermon pa ako sa UCCC at meron pa rin akong buhay. At kung sakali man na naiba ang takbo ng clinical course sa hospital, meron pa rin akong buhay na walang hanggan. So walang talo sa Panginoon. Sabi sa Romans 15:13, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring magbigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mga katotohanan sa teksto, number 2. Nais ng Panginoong Hesus na ilagay natin ang ating sarili sa mismong talinghaga upang ganap nating maunawaan kung ano ang halimbawa ng marubdob na pananampalataya. So hindi lamang tayo mangbabasa. Hinihiling ng Panginoon na pumasok tayo mismo dun sa storya, bagamat ito isang talinghaga lang, isang parable lang. Pumasok tayo sa loob ng storya at kunin natin talaga yung deeper meaning ng sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa isang marubdob na pananampalataya. Tunghayan natin ang sinasabi sa ating teksto. Magiging medyo makabago ang ating interpretasyon sa mga talata. Sundan niyo po ako mga kapatid. Nonchalant si Judge. Yung parang walang pakialam. Parang ang tigas lang ng muka. Walang kaano-ano. He doesn't care. Stricto. Masungit. Yan yung mga nabubuong ideya natin habang binabasa itong part na ito ng ating text. Ma-pride si Judge. Siyempre, judge ka na eh. At higit sa lahat, wala siyang sinasanto. Hindi siya natatakot sa Diyos. Wala siyang kinatatakutang tao. On the other hand, si Mrs. naman, desperado. Biyuda. Wala nang asawa. Hindi to biyuda sa buhay. Biyuda sa patay talaga tong aling ito. At walang inaasahan, si Judge na lang. Sa panahon na ito, lalo na sa kulturang Hudyo, kapag ang isang babae ay biyuda, talagang mahirap siya, wala siyang maasahan. Dahil wala siyang tagapagtanggol na mister at wala ring naghahanap buhay para sa kanya. Kaya imagine po ninyo, no, yung babaeng ito ay desperadong tumatawag kay Judge. Mabigat ang problema ni ate. Meron siyang matinding kalaban. Yan yung simula nitong storyang ito. Ngunit,
persevering ang balo. Ano ibig sabihin ng persevering? Nagpatuloy siyang makiusap. Try and try, ika nga. Hindi siya natinag at confident siyang sasagot din si Judge. Pasasaan ba? At kahit na siguro sabihin pang makulit siya, patuloy pa rin siyang makikiusap. Persistent din ang balo, hindi lang siya persevering. Persistent din. Tiniis niya. Kahit deadma lang si Judge, diretso, nakiusap. Kinulit niyang patuloy ang matanda. Walang tigil na nakiusap. Hindi na niya inisip ang poise niya. Nakitsura niya. Malamang tuluhog, tululuha. Talagang nagmamakaawa. Judge, sige na sir. Alaki lang ng problema ko eh. Alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Please. Sige na po, tulungan niyo po ako. At ito pa. Persuasive din ang balo. Bukod sa napapayag niya si Judge, ay kinukumbinsi rin niya tayo ngayon sapagkat buhay ang istoryang ito at tayo ay nakapaloob sa storya. Kinukumbinsi rin niya tayo ngayon, mga kapatid, na kapag buong puso, buong kababaang loob at masigasig kang tumawag at lubos na umasa sa kapangyarihan ni God na good judge, kapatid, ikaw ay diringgin at pagbibigyan. Kasi sabi ng Panginoon, itong judge na to, masama to eh, hindi to natatakot sa Diyos eh. Pero dahil yung babae ay persistent, yung babae ay persuasive, talaga naman, ganun na lang abot-abot yung paghingi niya ng tulong, pagtawag kay judge. Pero kapag buo ang iyong puso at mababa ang iyong loob, masigasig ang iyong pananampalatayang tumawag, hindi dito sa judge na to, kundi tumawag doon sa good judge who is God. Kapatid, ikaw ay siguradong diringgin at pagbibigyan. Hallelujah. Katotohanan sa teksto, number 3. Pakinggan natin ang Panginoong Hesus. Nagsasalita siya patungkol sa kung ano ang masigasig na pananampalataya at kung ano ang ginagawa nito. Nagsasalita ang Panginoon patungkol sa kung ano ang masigasig na pananampalataya at kung ano ang ginagawa nito. Jesus is not only telling what persistent faith is, He is also telling what persistent faith does. Hindi lang niya define. Sinabi rin niya in practical terms, ganito ang ginagawa ng pananampalataya. Sinabi ng Panginoon, Lucas 18:6-8a. Pakinggan nga ninyo ang sinasabi ng masamang hukom. At hindi ba maigagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang, tayo po yun, na dumaraing sa kanya araw at gabi. So please mga kapatid, huwag kayong magsasawa, dumaing sa kanya araw at gabi. Sapagkat wala na tayong aasahan kundi siya lamang. Sila ba ay matitiis niya? Yun ang magandang tanong ni Jesus. Matitiis ba tayo ng Panginoon? Sinasabi ko sa inyo, bibigyan niya agad sila ng katarungan. Hallelujah. Ang taong walang sawang tumatawag sa isang mabuting Diyos dahil wala siyang ibang inaasahan ay laging makasusumpong ng kasagutang walang pagkabalang. Maganda yatang ulitin yun. Ang tagayusisising walang sawang tumatawag sa isang mabuting Diyos dahil wala siyang ibang inaasahan ay laging makasusumpong ng kasagutang walang pagkabalang. Englishin natin. A desperate and persistent cry for help to a just God will always find a favorable answer without delay. A favorable answer without delay. Napakaganda nitong bagay na ito. Sino man ang tumatawag dahil siya ay desperado, walang ibang makakatulong sa kanya, lagi siyang makatatanggap ng sagot. At yung sagot na yon
ay never early, never late because it's always on time. Sabi nga sa awit 17:6, Psalm 17:6. O Diyos, sa inyo ako'y dumadalangin dahil alam kong ako'y inyong diringgin. Pakinggan niyo po ang aking mga hiling. Galing, no? Confident na kapag ako tumawag sa iyo, Lord, diringgin mo ko. Psalm 46:1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. He is the very present help in times of need, in times of trouble. Maaari ba nating ipilit sa Diyos na ibigay ang nais natin dahil lamang sa masigasig tayong tumawag sa Kanya? Ito yung tanong eh. Kung ganon, pwede ba nating ipilit, Lord, ito gusto ko, bigay mo sa akin, sige na, sige na, sige na, sige na. Pwede ba nating ipilit ang gusto natin? Kasi persistent yung ating faith. Ganun ba yun, mga kapatid? Ang sagot, hindi. Hindi, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay sovereign. Ang Panginoon, Diyos ay nakaupo, nakaluklok sa trono, walang ibang sino ang maaari magpatanggal sa Kanya doon sapagkat Siya ay Diyos. Ginagawa ng isang hari kung ano ang Kanyang nais. At walang sino man ang makakabali ng gusto ng hari. Ngunit, dahil Siya ay mabuti at dahil Siya ay Diyos na matapat sa atin, ibinibigay Niya lagi kung ano ang makatarungan para sa atin. So, kaya pala sinagot ni Judge ang kulit ni Mrs. sapagkat ito ang makatarungan para sa kanya. So, kahit na masama yung judge na yon sa storya, he is ready to render something that is just for the woman. Mga kapatid, ang hinihiling natin na tama sa panlasa at sa standard ng Diyos, ika nga, yun ang ibibigay niya sa atin. Ibibigay niya kung ano ang makatarungan. Kaya hindi binibigay ng Diyos minsan sapagkat alam niya na minsan may hinihiling tayong makasasama sa atin. Naalala ko yung sabi ko dati kay Jean, salamat at hindi ako sinagot ng Diyos sa aking mga naunang panalangin because I was asking for a different woman. Mabuti na lang hindi ako sinagot ng Diyos. Kung hindi ko na pangasawa si Ate Jean. Hallelujah. Sapagkat alam ng Diyos ko ano ang makatarungan, yun ang Kanyang binigay sa akin. At kung ano, kapatid, ang iyong ipapanalangin, at alam ng Diyos na makatarungang ibigay sa iyo yun, siguradong ibibigay niya iyon. Sabi sa Lucas 18:7-8a ng ating teksto. At hindi ba maigagawad ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga hinirang na dumarating sa Kanya araw at gabi? Take note. Hindi ba maigagawad ng Diyos ang katarungan? Sila ba ay matitiis niya? Ito na naman, sinasabi ko sa inyo, bibigyan niya agad sila ng katarungan. God will only give what is just for us. Yung alam niyang tama para sa atin, yung alam niyang makabubuti sa atin, yun ang sasagutin niya kaagad at walang delay, mga kapatid. Kanina, sinabi natin yung mga punto ng sermon at idikit natin ito sa storya. Sabi natin, faith is a gift from God. Kagandahang loob ng Diyos ito. Pangalawa, faith is the foundation of our relationship with God. Kung walang pananampalataya, hindi tayo pwedeng makipagrelasyon sa Panginoon. Pangatlo, faith delights God. Sapagkat the just shall live by faith. Alam natin na ang kinalulugdan lamang ng Diyos ay ang isang pamamaraan ng buhay na dinidiktahan ng pananampalataya. Kasi kapag hindi galing sa pananampalataya yan, malamang kasalanan yan, sabi ng Bible. Tingnan natin muli yung litrato, mga kapatid. Yung babae ay merong isang napakasigasig na pananampalataya. Sapagkat ito'y malamang regalo ng Diyos sa buhay niya. Pero mga kapatid, with the unjust judge dito sa storyang ito,
Wala siyang relasyon doon sa judge. Yun ang matindi dito. Pero kinalugdan pa rin siya nung judge. Pero mga kapatid, tayo, bukod sa tayo ay binigyan ng gift na ang tawag ay faith na galing sa Diyos, meron tayong relasyon sa Kanya. Kaya, kung itong masamang judge sa storya ay kayang tumugon ng isang makatarungang bagay, ang Diyos pa kaya natin na hindi tutugon sa atin? Napaka-imposible nun, mga kapatid. Sapagkat meron tayong pananampalataya, ay makasisiguro tayo na meron tayong relasyon sa ating Panginoon. That relationship is based on faith. At yung love ay nagiging bunga ng pundasyon ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. At malamang wala tayong relasyon sa Kanya. Kung kaya, mga kapatid, I believe, itong series ng message about faith ay laging pinaalala sa atin ano yung foundation ng ating relationship kay God para hindi tayo makalimot. At para lalong lumalim yung ating mga stakes, yung ating mga pegs. Mga katotohanan sa teksto number 4. Malapit na po tayong matapos. Alam ng Diyos na darating ang panahon na hahamunin ang ating pananampalataya at unti-unti itong pahihinain ng mga pagsubok at pagkakataon, lalo na ngayon. Gayunman, pagdating ng anak ng tao, makatatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Pagkatapos ikwento ni Jesus yung storya tungkol doon sa balo at saka kay judge, ang tanong niyang huli, pag ako ba bumalik, makakatagpo kaya ako ng ganitong uri ng pananampalataya? Ngayon, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, matatagpuan kaya niya ang pananampalataya natin na tulad ng pananampalataya ng balo? Masigasig, marubdob, tunay, tapat, makulit. Sabi ng kabuuang pananaw ng sermon natin kanina at binabalikan natin, darating ang panahon at ngayon na ngayon, kung kailan ang masigasig, mapilit, masugid na pananampalataya ay magiging napaka-mahal na pag-aari na hindi natin kakayaning waldasin. Kapatid, we cannot afford to lose that faith. Do not squander it. Huwag mong sayangin. Huwag mong ipagwalang bahala. Sabi nga natin, time will come, and it is now, when persevering, persistent, and persuasive faith will become a very expensive commodity which we cannot afford to squander. Ito mga kapatid, ang buod at aplikasyon. Laliman pa natin ang pagkakabaon ng ating mga tulos, ating pananampalataya sa lupa, sa salita ng Diyos at pakikiniig sa Kanya. Let us grow deeper in terms of our faith. Allow it to grow deeper into His Word and to intimacy with Him. Kasi itong intimacy ay naka-in-tune lagi ang iyong tainga at puso at isip sa Diyos. Kahit na nasa eskwela ka o nasa trabaho ka o nagmamaneho ka or may ginagawa ka. Intimacy has something to do with being aware of His presence. Alam mo na kahit na anong oras ay pwede mong kausapin ang Panginoon. And in fact, laging nakadikit yung iyong tainga. Ang iyong isip ay hindi nawawaglit sa Kanya kahit na may ginagawa ka. So, laliman pa natin ang pagkakabaon ng ating mga tulos sa lupa. Sabi nga sa Romans 10:17, kaya nga, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig. At ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos. Sa ibang salin, kaya nga, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig at ang pakikinig ay mula sa salita ni Kristo. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Mga kapatid, totoo ito at kapaki-pakinabang sa mga bagong Kristiyano at sa mga lumang Kristiyano. Amen? So kung paano natin in-encourage yung mga bagong miyembro, sige na, basa.
ng Biblia. Aralin natin yung salita, makinig. Pag hindi naiintindihan, magtanong. Meron tayong mga pastor, mga guro. Meron tayong mga matatanda ng iglesia. Meron tayong mga coaches and mentors. Pwede tayong humingi ng tulong kapag hindi natin ganap na maunawaan. But please, continue to deepen your stakes. Mga kapatid, laliman natin yung pagkakabaon ng ating mga tulos. Kapaki-pakinabang na makarinig tayo lagi ng salita. Magbasa ng salita. Makinig sa mga turo. Makinig sa mga sermon. Hindi lang sa mga bagong miyembro, kundi sa mga datihang miyembro ng iglesyang ito. Sapagkat habang lalo nating binubuksan ang ating puso at buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay lalo nating mauunawaan ang kanyang kalooban, number 1. Number 2, habang lalo nating binubuksan ang ating puso at buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay lalo nating masusunod ang kanyang mga kaparaanan. At pangatlo, habang lalo natin binubuksan, puso, isipan, buhay sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lalo nating magagawa ang kanyang mga ipinagagawa. Englishin nga natin para madaling maalala. The more we receive His Word, the more we will learn His will. The more we will observe His ways. And the more we will do His works. Ayan, para double lahat. The more we receive His Word, the more we will learn His will, the more we will observe His ways, the more we will do His works. Minsan, hindi natin maintindihan ano ang nais ng Diyos kasi hindi tayo nag-aaral ng kanyang salita. Minsan, hindi natin alam na hindi lang pala natin dapat malaman ang kalooban niya, dapat alam din natin ang kaparaanan niya. Sapagkat kapag hindi natin ginawa ang mga bagay-bagay sa kaparaanan niya, palpak pa rin yun, mga kapatid. Kahit na alam natin ang kanyang will, pero kung hindi natin alam na dapat natin gawin yon according to His ways, naku mga kapatid, we still miss the mark. At minsan nakala natin, nagagawa natin ang mga bagay na pinagagawa niya, pero hindi pala dahil hindi natin maintindihan kung ano ang kanyang salita at kung ano ang kanyang kalooban. So please, let us receive His Word with all of our hearts. Because the more we do it, the more we will learn His will, the more we will observe His ways, the more we will do His works. Mga kapatid, dito sa UCCC, pagyabungin pa natin at patatagin pa natin ang ating masigasig, mapilit, at masugid na pananampalataya. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa yaman ng inyo pong salita. Sa umagang ito, salamat sapagkat pinaalalahanan po ninyo kaming muli dito sa UCCC. Na huwag ipapagwalang bahala at huwag wawaldasin ang napakahalagang pagmamay-ari na ito na tinatawag na pananampalataya. Salamat o Diyos dahil ito ay biyaya, kaloob mo sa amin. Salamat sapagkat ito ang naging pundasyon ng aming relasyon sa iyo. Salamat sapagkat sa pamagitan ng pamumuhay ayon sa pananampalatayang ito, ang sabi mo, Panginoon, the just shall live by faith. At dahil doon ay ikaw ay nagagalak at nalulugod sa amin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya't huwag nawa naming waldasin at itapon ang bagay na ito. Lalo na sa mga panahong ito, O Diyos, kung saan kabi-kabila ang hamon at dagok ng buhay. Alam namin ang kalagayan ng aming iglesia, ng aming mga pamilya, ng aming bansa. Alam namin ang kalagayan ng mundo. Alam namin kung gaano kagulo ang lahat at nakalilito, Panginoon Diyos. At kaawa-awa ang mga taong hindi makakagamit ng pananampalataya sa mga panahong ito. Sapagkat matindi ang hamon ng buhay, maraming mga pagsubok. And at the same time, nais namin, Panginoon Diyos, na ipamuhay ang isang buhay na kasiyasiya.
So Lord, kung wala kaming faith, wala kaming ganitong uri ng pananampalatayang katulad ng pananampalataya ng balo, malamang hindi namin maaabot yung pinangako mo sa amin that we can live life to the fullest. At the same time, na whatever na dumaan sa aming mga buhay na mga pagsubok, ay makasusumpong kami ng higit na pag-asa, sapagkat maaari kami laging manalangin at tumawag sa isang mabuting hukom na magbibigay sa amin ng katarungan na rarapat para sa amin. O Diyos, I have attempted to explain your word, ngunit alam namin, Panginoon Diyos, na kami ay mga limitadong mga tao. And yet, through the power of your Holy Spirit, alam namin na kahit tapos na ang mensahe, Panginoon, tapos na ang sermon, ay patuloy na uugong, patuloy na alingaw-ngaw, patuloy naming mauunawaan at matatandaan ang mga bagay na ito. Salamat, Lord God, sa ministry ng iyong Holy Spirit. At salamat sa iyong napakayamang biyaya sa amin sa araw na ito. Kapuri-puri ka, O Diyos. Ikaw na dakilang hukom na napakabuti at napakatapat sa amin. Kami po ay patuloy na sumasamba. Kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, itong aming panalangin. Amen at amen. God bless you po, mga kapatid, and see you very soon. Sabi po sa akin ni Pastor Norman, sambutin ko daw po yung mensahe. Okay? So, kung papakinggan po natin yung mensahe, very powerful. No? That is the power of bold faith. Kapangyarihan ng talagang, alam niyo yung nilalaban. Di ba? So, maraming challenges in life. Di ba? Hindi lang sa ating sarili, pamilya, sa community, sa ating bayan. At di lang yun, maging yung buong mundo. So, we really challenged by this mga pangyayari. No? Kaya nga yung faith natin, dapat merong boldness. So, hindi lang po hindi to passive. No? It should be active. Faith without work is dead. Pananampalatayang walang gawa ay patay. So, napakaganda na mensahe, di ba? Persevering, persistent, and persuasive faith. So, dapat yung pananampalataya po natin makulit daw, no? Makulit. Ano yun? Masigasig. Makulit, talagang hindi na nitinag. So, at yung pananampalataya daw po ay kaloob, is a gift. It's also a foundation and also a delight. Faith is gift from God. Faith is the foundation. And faith delights. Okay? Kaya nga, sabi ni Paul sa Hebrews 11 verse 6, it is impossible. Imposible daw po to please God without faith. So, ang foundation pala talaga po ng pananampalataya, everything that connects from heaven, everything that connects from God, anything connects from the blessing of God, and everything is about faith. And you cannot please God. And not only that, you must believe that God exists. And those who earnestly seek Him, God rewards. Kaya mga kapatid, hindi mo pwede sabihin yung, kaya nga po nilalaban po yan yung pananampalataya. Hope against all hope Alam mo yung ginamit sa Hebrews verse 1, 11 verse 1, faith, sabi daw, faith brings our hopes into reality. Naniniwala ba kayo doon? Ha?
mag-uwi na po tayo rito kung ang pananampalataya po natin ay hindi umaasa sa Diyos. At hindi tayo naniniwala na magaganap yun. Because sabi ng ating Panginoon, the promise of God, faith brings. Okay, dinadala. Okay? Our hopes, ating pag-asa into reality. So, hindi po to liquid. So, maaaring liquid o timitingin tayo sa mga bagay na darating yung time mapangahawakan natin. Naniwala ba kayo doon? It will come to pass. Everything that we declare and pray unto God, it will really come to us. Naniwala ba kayo doon? And that is faith. That's faith. And that is the foundation. Sabi niya ito, and becomes the foundation needed to acquire the things we long for. Mga kapatid, you cannot acquire things kung wala kang pananampalataya. That's foundation, and it needed to that. Kailangan natin yon. Kaya kung wala, umaasa ka sa ating Panginoon, sa mga bagay na gusto mong pangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho, whatever, into reality, kinakailangan nakatungtong ka sa foundation. Tungtungan, ibig sabihin nun, that is needed. Kailangan talaga to acquire, makuha natin yung mga bagay na nais po natin gustong makuha sa ating Panginoon. Kaya hindi po pwede ito tinatawag natin na, kaya po ang pananampalataya is persevering. No? And it's persistent and persuasive. Talagang nilalaban po natin na mapangyari sa atin yun. Siguro maraming tayong mga challenges sa life. It can be sickness, it can be family, it can be your husband and wife, o kaya yung mga anak mo, o kaya tinatawag natin yung pangangailangan natin sa buhay natin, trabaho, anything. That is life itself. Ibig sabihin na ating hinaharap araw-araw. Di ba? Pero, ang ating source at ang object ng ating pananampalataya ay hindi mga bagay na natin sa lupa. In the natural realm, andyan lahat yan. That is reality. But, God can do impossible. God can make things good for us. Amen po ba? Amen po ba? He can make things beautiful unto us in His time. Di ba? So hindi ko sinasabi, bukas makalawa, maayos na. Di ba? Pero habang lumalakad tayo, nakipaglaban tayo sa pananampalataya, at patuloy natin pinangahawakan ng pangako ng ating Panginoon na wala tayong pagtitinag, and we focus our eyes on the Lord, not in natural things, but on the things of God in heavens, and His promise of God. He is really, sabi niya, I am the author and the perfecter of our faith. He is the pioneer. He birthed faith in us. Tatlo. Titignan po natin, birth, pioneer, author, isa lang yan. Siyang nagbigay. Gaya nga faith is a gift. Yan po ba? And He is what? The perfecter. Ibig sabihin, yung persistent mo, pati persuasive mo, siya ang nagpa-perfect niya hanggang dumating yung time that you are maturing and lacking in nothing because your faith is really anchored on God. You know what? He is the object, not the things of this world. Not yung katabi mong tao na maaaring magpautang sa yan. May kailangan o magbigay sa iyo. Hindi pa lahat ng panahon. Pero God is always on time. Naniwala ba kayo doon? Amen mo ba? Hindi kami bibigyan ng ating Panginoon. Naniwala ba kayo doon? Di ba? Sabi nga natin, Panginoon, kung nabigay ko yung anak ko sa inyo, hindi ko ba kaya ibigay ang lahat sa inyo? If I gave my only begotten Son, hindi ko ba kaya ibigay lahat sa inyo mga bagay na pangangailangan nyo? God knows our needs. But we need to focus on God. Fix our eyes on Him, not on the things of this world. Yes. Kaya mga kapatid, yung pananampalataya, yan po ang first
kauna-unahan tungtungan ng ating buhay at pundasyon at ang ating pagkapanginig sa ating Panginoon so that God will please us. Okay? So mga kapatid, ito ang challenge. Naniniwala ba kayo lahat ng ating dinadaanan sa buhay, God can give, solve, pwede niya ayusin yan, ibigay sa atin, pagalingin ka kung may karamdaman, naniniwala ka ba doon? Kung dulot ng ating Panginoon mamatay ka, di ba? Okay din lang yan, kasi you will be rest in the Lord. Di ba? We have an assurance with God. Di ba? Whether we live or die, we belong to the Lord. Di ba? Yes. Pero kung loobin ng ating Panginoon na ikay mabuhay pa, that's good. Di ba? Because you're declaring it. And God has favor in us. Minsan, pinipavor tayo ng ating Panginoon. Mas malamang, ipavor tayo ng ating Panginoon kasi humihingi ka sa Kanya. Di ba? Sino ba rito humihingi ng kamatayan? Wala, di ba? Bibihira. Pero nanay ko nung time na nasa medical center siya, humihingi na siya ng kamatayan. Sabi, anak, wag mo na ako pagparin mabuhay pa. Anong prayer ang gusto mong gawin ko? Si Charis, nalangin siya ng, Lord, bigyan mo pa ng buhay itong aking lola. Tinawag ka, alika. Sabi mo, kunin na ako ng Lord. So it. God gave His desire, her desire. Di ba? Binigay natin Panginoon. After that, 2 days lang, patay na siya. Yun desire niya. Our God is a extravagant God. Our God is a giver. Amen ba? Alam mo, He favor us. Kung anong gusto mo. Kaya maingat kayo magbibitaw ng salita sa bibig natin. Very powerful yan. Ha? Ang bibitawan lang natin sa ating bibig, yung mga bagay na buhay, pagpapala. Huwag yung kamatayan at sumpa. Amen ba? Because when we declare this in our mouth, with faith, I tell you, it will happen. Dalawa lang yan, kunin ng demonyo yung sinasalita natin, o kung sa Diyos tayo nagsasalita, ang mga bagay na pangako, ibibigay ng ating Panginoon. Kaya yung word, napakalaga. Hindi po ba? Sabi doon, you receive the word, and the will, and what? The ways, and the work of God. God will work for us. Hindi po ba? You receive the word, you focus on the word of God. Tandaan niyo mga kapatid, wala kang makukuha sa babaw ng lupa kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Wala kang papanalangin kung hindi ka nagbabasa ng Biblia because the word of God, lahat ng mga bagay yan ang napapangyari sa atin. Kasi yun ang foundation, yun ang object. Okay? Kaya nga si Jesus Christ is the living word and what? And the written word. Jesus Christ is the word. I am the verbo. I am the word. Ako ang salita. Kaya anumang bagay sinita na ating Panginoong pangako niyan, He is bound to that because He's God. He will do it. Batas na yon. Hindi pwede hawakan ng demonyo yon. Hindi pwede bawalan ng demonyo sapagkat pag sinabi ng Diyos, that is a law. It will manifest. Ano po ba? Naniniwala ba kayo doon? Kaya ang mga kapatid, this time, I believe UCCC will come into papasok po tayo sa isang matinding pakikipagbaka, pero I tell you, God will open the gates and the windows of heaven. Ay, maniniwala ba kayo doon? And God will provide everything. Lahat ng pangangailangan, lahat ng beyond our imagination, ano pa mga bagay na yan, beyond what we ask, God can work and do this for us. Ay po ba? Sino tayo may mga karamdaman? May mga karamdaman. Pinagaling na kayo ng Panginoon. Naniniwala ba kayo doon? God has already healed you through His blood. Ayun po ba? And just declare it every morning, pagkatulog mo, Lord, ang pinagaling mo na. May pangangailangan ka sa buhay mo, na panalapi, whatever, declare it in the morning. Declare it in the evening, Lord. Ako'y binigyan mo na. At nasa akin na yan. Sapagkat, tandaan niyo mga kapatid, pag ito'y para sa kabutihan mo, para sa pangangailangan mo, para sa abubuti ng buhay mo, God is always amen and amen and yes. Hello? Ganun ang ating Panginoon.
Grabe na itong ating nangyayari sa ating bansa. Naniwala ba kayo doon? Pero as we declare and pray for this nation, yung ating word may power. Hindi po ba? Alam nyo, maniniwala ako, darating yung time, yung mga tao talaga ng, alam nyo, yung nagnakaw, yung mga naglabastangan sa ating bansa, at mga bagay na ginawa sa ating mga bansa, sa ating gobyerno, aayusin ng ating Panginoon yan. Hindi po ba? Kung meron na mamagitan at tumatayo, sabi ng ating Panginoon, siya ay sasama sa atin at gagawin niya yung mga bagay na yan. Okay? So mga kapatid, tayo po tayong lahat. Ito po ang pananampalataya. Umaasa ka sa bagay at ang object mo ating Panginoon, niniwala ka na gagawin ng Diyos sa atin yan. So, naniniwala ba kayong gagawin ng Diyos sa atin yan? Ha? Naniniwala ba kayo? Ang mga kapatid, ibasagin natin yung paradigm. Yung isipan po natin. Okay? Yung isipan po natin, mga kapatid, ay focus natin sa ating Panginoon. Kilala mo ba ang Panginoon mo? Kilala mo ang ating Panginoon Diyos? Sino siya? Ha? Jesus. God the Father, God the Holy Spirit. Meron ba imposible sa Kanya? Meron bang imposible sa Kanya? Sabi sa Mark, only if you believe, all things are possible. Kung maniniwala ka lang, lahat ng bagay ay posible. Ayun po ba? Sabihin mo, posible. Posible. Ayun po ba? Alam nyo, grabe. Hindi na po impossible things. Today, God is speaking unto us to the power of the Holy Spirit. I prophesy, all things are possible. All things are possible. Believe, and have faith in the Lord. This morning, the coming days, coming weeks, coming months, all that lahat ng dinadala natin sa ating Panginoon, lahat ng mga bagay na pinaglalaban natin, na ito naman ay lehitimo o legit. Ibig sabihin, talagang kailangan mo. Kailangan, talagang alam ng Panginoon kung ano sa puso mo. Sabi ng Lord, I will do it. I will do it. Gagawin ko. Because I favor you today. Psalm 37:4. Delight your heart in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. I heard the word breakthrough. Narinig ko po yung salitang breakthrough. Okay? If you have a decision, mga decision sa buhay, o meron kayong mga bagay na nilalapit sa ating Panginoon, sabi ng Lord, breakthrough. He will break through. Okay? Naniniwala ba kayo doon? Ha? Meron ba sa puso nyo? God, sabi natin Panginoon, settle it to me now. Settle it to me now. Because, mga kapatid, you should expect, you must expect great things from God. That is faith beyond. Yung Holy Spirit nag-expect siya. Ngayon, mamaya, bukas, makalawa, makikita mo yung great things ng ating Panginoon. Okay? And it is favorable for you. And then, you will open your mouth
and look unto Jesus, you will say it, thank you, Lord, for you are my God. Ikaw ang aking Diyos, ikaw ang makapangyarihan. Salamat o Panginoon. Lord, today I come to you in the power of the Holy Spirit and the power of your word. Nang salita mo, Panginoon. Ang sabi mo, Lord, do not look in the natural realm, but focus our eyes in you. Because you are the author, you are the pioneer, you birthed faith in us, and you are going to perfect it into maturity. Lord, I stand in the gap. In the gap, Lord. I stand in the gap. In behalf of UCCC. In you, on the throne of heaven, I appeal. In Jesus' name. Lahat, Panginoon, ng pangangailangan. Even lang sa online, Lord Jesus, lahat, Panginoon, ng pangangailangan, lahat ng dreams, lahat, Panginoon, ng mga bagay na nilagay mo sa puso namin, Panginoon, Lord God, today, you will break it through. You will break it through, Lord God, and it will manifest in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Believe, believe, believe in Jesus' name. In the power of the Holy Spirit, believe in Jesus' name. In the power of God Almighty hand, believe. Believe in the Lord. It will come to you in Jesus' name. Lord, salamat, Panginoon, because we have faith in you. We earnestly seek you, Lord God. We believe that you are exist, oh God. You are our God. Nothing is impossible unto you, Lord. Lord, even our nation, even our community, our city, our family, our home, everything, Lord Jesus, Lord God, you will make, kaya mo itong Panginoon ayusin at iayon, Panginoon, sa iyong kalooban, sa iyong kaparanan, at gagawa ka, Panginoon, Lord God, at ito ang salita mo na pinangako mo sa amin. And today we bring all these things into manifestation of the power of the Holy Spirit. We believe that heavens, Lord, yung karya ng langit, Panginoon, ay magmamanifest sa lupa. Kung paano karya ng langit, Panginoon, ay maganap sa lupa, Lord God. It is your will and your ways, oh Father God. And I believe it will come. Lord Jesus. Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you sa kagalingan ng mga karamdaman. Thank you, Lord Jesus. You already healed us. Panginoon, si Ate Lucy, pinagaling mo na siya sa pangalan ni Jesus. Lahat ng may karamdaman ng mga members, so pinagaling mo na, Lord God. You restore, Lord God, into your favor, Lord Jesus, in the power of the Holy Spirit. Even, Panginoon, bawat sa amin, Panginoon, na may battle pa kami, Panginoon, Lord, sa karamdaman, Lord, you already healed us in the name of Jesus, Lord God. Even, Panginoon, sa financial breakthrough, Father God, sa trabaho, promotion, and everything, Lord Jesus. Even, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, lupa't bahay, yung mga convenient na, Panginoon, kailangan po namin because you have said, oh Father God, even the pleasure, you will give it unto us, Lord God, for your glory. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw nito. Pagpalain mo, Panginoon, ang linggong ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang buwan na ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang taong ito, Lord God, in favor in you, Lord God, in favor of your sons and daughters. We believe, Lord God, we will rise up in your presence, in your glory, in your goodness, in your love, in your Lord God, in your favor, Lord God. Salamat, Panginoon. Purihin na yung dakilang pangalan, Lord Jesus, Lord God. And I pray, Lord Jesus, Lord God, that you will give us joy in the Spirit of God, the joy of salvation, Lord God, no matter what, ano man Panginoon namin nadaanan, kinakaharap, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Bigyan mo kami ng shalom, ng kapayapaan, O Panginoon, na hindi kayo bigyan sa limutan ito. Bigyan mo kami ng kagalakan, Panginoon, na para bang, Lord, napakahirap paniwalaan, pero andun pa rin yung galak sapagkat kami ay naka-anchor, Panginoon, doon sa iyong pangako. And Lord, I pray for the fullness of the Holy Spirit, Panginoon, yung pahid ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, Panginoon. Pahiran mo ang iyong mga anak, pahiran mo kami, Panginoon, Lord Jesus, Lord God. Lord, I break every loneliness. I break every sadness, O Panginoon. I break the yoke, Panginoon, parang walang pagkasa, Lord. Today, we will come unto you, Lord, with the happiness and joy and, Lord, looking unto you. Hallelujah, with shalom. In our home, in our personal, in our work, so Father God, parang bagot na, Panginoon, sa trabaho. Parang napakahirap, Lord God. Give us joy, Lord God. Lord, give us joy, Lord Jesus. I
break the yoke, O Panginoon, nang walang kagalakan, Panginoon, parang napakabigat, napakahirap. I break every heaviness in the name of Jesus. Give us joy. Give us the power of the Holy Spirit. Give us a shalom, Lord Jesus, Lord. Let your love, Lord, mas lalo pang maging malalim sa aming puso. Your love will deepen and soak in our heart so that we will come unto you in faith with freedom and confidence, Lord God. Because we know that you love us so much. And we love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Father in heaven. Do you love God? Do you love the Holy Spirit? Do you love Jesus? Say yes! Yes, Lord, I love you. Gusto marinig ang Panginoon. Say it now. I love you, Father. I love you, Holy Spirit. I love you, Jesus. Without any hesitation, without any grudge in our sa ating heart, without any reservation, say it, I love you, Holy Spirit. I love you, Jesus. I love you, God the Father. For this time, Lord God, we can shout. We can cry out to you, Lord Jesus. Holy Spirit, I pray, empowering. I pray that you will fill us, Lord. Puspusin mo kami, Panginoon, nakapangyarihan ng banal na Espiritu, Lord God. I cancel, Lord Jesus, the spirit of, Lord, ng complacent. I cancel the spirit, Panginoon, na parang wala lang. Now, today, I pray the power of the boldness, the power of the bold faith, Lord Jesus. Yung klase ng nag-aapoy na pananampalataya, klase na nakipaglaban na pananampalataya, klase na persuasive na pananampalataya. Jesus, I break every yoke. Naramdaman ko, Panginoon, sa maraming araw, panahon, ng buwan na dumaan na sa iglesia ito. Bagamat pinag-uusapan po namin ang pananampalataya, pero parang dumadaan lamang. And today, I break that yoke. Na para bang narinig lang namin, pero walang epekto sa puso. Walang epekto sa buhay. Today, I pray, Lord God, and I cancel the spirit, Panginoon, ng complacent. I pray the Spirit of Father God that we stand wherever we go. Sa labas mga kami, sa loob ko saan mga kami, Panginoon, ang pananampalataya ay nakatuon sa iyo. Nakahawak, Panginoon, at tumitingin sa iyo. At kami yung mahawak lamang, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang kayang gumawa ng mga bagay na may posible. Lord, humingi po ko ng tawad. We repent as a church. Many times we doubt you. Many times, Lord God, we play. Nagpaglaro lang kami, Panginoon, sa mga bagay na para nakatingin sa kawalan. Pero ngayon, Lord God, you are restoring. At binibigyan mo, Panginoon, muli ng daan ang iglesyang ito. A chance to look on you. To look on you, Lord God. Maaring sa maraming panahon, Panginoon, marami kayong pinaglabanan, Panginoon, na parang ang damdamin po namin, Panginoon, ay umaagos ng kakulangan at kalungkutan, O Panginoon, bagamat kami nakatingin sa iyo. Pero Lord, parang ungkag, walang laman. O sometimes we doubt. O sometimes nakikipaglaban kami, Panginoon, kung maniniwala o pangahawakan pa namin. And today, we repent unto you, Lord Jesus. We repent to you, Father, Lord God. And through the blood of Lord Jesus, Lord God, linisin mo ang aming mga puso. And open our eyes today and our heart to see that you are our amazing, marvelous, powerful God. You're opening a new door. Binuksan mo, Panginoon, bagong pintuan ng UCCC, Lord God. A faith that can move mountains.
faith, Lord God, na klase ng pananampalataya na can penetrate even, Panginoon, sa mga mabibigat at mga bagay, Panginoon, even faith, Lord God, that we can cancel every works of the enemy and put it in under our feet because we have faith in you, Lord Jesus. And today, I prophesy that this church will move with the greatness and the power and the love and the grace and the humility of God. I speak and I declare, wherever we go, Lord Jesus, the enemy cannot stand in us because your word is manifesting in us, in your church, oh Father God. Nagtatrabaho ang iyong salita at ang iyong mga pangako, Panginoon, ay kumikilos, oh Father God. The enemy cannot stand, oh Lord God, because this bold power of faith is given to the church, oh Father God. Even to the little children, kahit sa mga bata na maliit, Panginoon, Lord God. Even to the elders, oh Father God. Hallelujah. Yes, Lord. Lord, I pray, even, Lord God, the joy of salvation. Maaari, Panginoon, iba rito, nagsisimba na lamang, wala ng joy of salvation. For just a responsibility, or for just we are a Christian, Panginoon, dahil kinakailangan namin gawin ito. Pero yung kagalakan ng kaligtasan, kagalakan ng paglilingkod sa iyo, kagalakan, Panginoon, Lord, na sumamba sa iyo, ay maaari nagdidiminis na, Panginoon, o wala na. Today, Father God, I pray that the joy of the Spirit is our strength, Lord God. The joy of the Lord is our strength, O Lord Jesus. Bring back the joy of our salvation. When David cried out to you and say, do not remove the joy of salvation. Because David already felt that he was wala na yung kagalakan doon. And he cried out to the Lord, Lord, bring back. Do not remove the joy of salvation. I speak, and the Spirit speaking to you today. When you come, pag kayo bumalik dito, at nagsamba kayo, dapat daldala niyo yung kagalakan ng pagsamba sa Diyos. Kagalakan na kung saan you enjoy the relationship and the fellowship with the Spirit, fellowship with the Lord and God. And you enjoy the Word of God. The Spirit's rebuking the church. Not only us, marami ng iglesia na parang wala na. But Jesus and the Holy Spirit love the church so much. Lord, give us today the power of bold faith, that looking only to you, the author and the perfecter of our faith, who sit on the right hand of God, the Father, until now. For you have loved us so much. I declare and I prophesy that this church will be a conquering church, pursuing and conquering new heights and bringing the glory of the Lord wherever we go. There will be a great harvest, great revival, great favor, great grace of God that will come in our way, in our home, in our life, in our workplace. Lord Jesus, thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen.
It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. Yung ating team po for this year bago mag-anniversary, pinaalala sa akin ng Holy Spirit, ascending and accelerating. We have 2 months to go or 1 month to go bago tayo mag-anniversary. Mga kapatid, yung gasolinahan po, ibig sabihin, pag nagdadrive ka ng sasakyan, pag hindi napakan yung gasolinahan, hindi po mag-accelerate. And it's going to slow down until na tumigil. So you need napakan yung accelerate ng yung gasolinahan, yung gas, and then apakan mo siya. Kung gusto mong matulin ka agad, pwede mo apakan na matulin, o dahan-dahan, meron siya momentum, pero kinakailangan mo i-accelerate. Marami po mga kapatid nakita ako, pinakita sa akin ng Holy Spirit, hindi na umaapak sa gasolinahan. Nakatigil na lang yung sasakyan. No accelerating. Today, sabi ng Lord, we still have 1 month to go because that is your team, UCCC. Apakan nyo with faith yung acceleration, yung gasolinahan, and then hold on the wheel, and the wheel is the will of God. Hold on and focus onto Him. As you accelerate yung gas na yan, tatakbo po yan, and you will conquer new heights. Because that is our theme also, conquering new heights. Baka meron pa tayo mga bagay na kino-conquer sa ating buhay, hindi pa natin nako-conquer. And the promise of God today, that is the theme of UCCC, and not coming from us, it's coming from God. The revelation of God in us and the promise of God. When you accelerate and ascend in me, the Spirit is saying, you can conquer new heights. And you will come to that height and stand. Because you are not the tail, you are the heads. We are not the tail, we are the heads. But we need to accelerate, and ascend in God. Amen po ba? And the Spirit is speaking into me. The Holy Spirit is speaking into me. This church has a promise that can be fulfilled now. Kahit 10 na lang yan, God can do it. God can do it. There's nothing impossible in Him. Amen po ba? And I think the Lord will give us a new revelation. But it's coming anniversary. But for the meantime, the Spirit of the Lord saying, accelerate, ascend, for you're going to climb and stand on heights. Amen po ba? Gusto niyo po makatungtong sa tuktok? Gusto niyo makonquer yung heights? Amen po ba? Hallelujah. Today, the Lord is saying, come to me and apakan yung pinakamataas na luklukan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the favor. Thank you for the revelation. Thank you for a challenge. Thank you, Lord, for giving us, Lord God, another chance, Lord, to walk, to climb on heights, Lord Jesus, to conquer. Thank you, oh Father God,
Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe. Halos isang buwan na mahigit, Panginoon, tungkol sa pananampalataya. And today, I believe this is a conclusion. The conclusion, Lord God, that you have given us, that our faith is secure in you. And then we can do marvelous and impossible things unto your name. Lord, we bring back all the glory and honor. Receive ang basbas na ating Panginoon. Sa may inyo nawa, ang pag-ibig ng Amang sa langit, ang dugo ng ating Panginoong Kristo nagbigay sa atin ng pagtatagumpay, at ang kapangyarihan na Kanyang ibinigay ang banal na Espiritu upang tayo ay makalakad at magtagumpay sa lahat ng labanan at kasamang sa huling panahon ng pagbalik natin, Panginoon, tatayo tayong matagumpay. Sa pangalan ng Ama, na Anak at Espiritu Santo, ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. God bless you. Enjoy your life. Shalom, shalom, shalom. Praise in the valley, praise in the mountain.